Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo sa pagharap sa sakuna at paghuhukom. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 21 at talatang 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Magkakaroon ng tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas sa mga planeta at iba pang tulad nito na nasa kalawakan. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 8, talatang 24 hanggang 25. Ito po ang mensahe. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, lulubog po tayo. Sabi nila, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang mga nagngangalit na mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila'y natakot at namanga at ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya ang hangin at ang dagat at sinusunod naman siya ng mga ito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 11. Ito po ang mensahe. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Tuloy po natin sa pahayag, Kabanata 14, talatang 12. Ito po ang mensahe. Kaya't magpakatatag ang hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. Patuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 11. Ito po ang mensahe. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito ay nagpakilala ng mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan, ang ating pong kasalamatan. Ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, ganyan din po ang ating banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon po na may paliliwanag ko sa inyo, itong mensahe ito mula dun sa tema po na gabay ng Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo sa pagharap sa sakuna at paghukom niya. Nais mong ibabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang kung paano tayo ginagabayan tayo, kung paano tayo harap sa sakuna at sa paghuhukom na darating. Yan. Pinapakita niya rito na yung pagharap natin sa sakuna at sa paghuhukom. Doon sa sakuna ay nararanasan natin ay ginagabayan tayo dito ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay manampalataya. Manalangin tayo kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Tayo sama-sama manalangin kung tuusin na dapat ay manampalataya tayo na tayo ay pagkalooban ng magandang panahon sa ating pamumuhay. Yan ay dapat nating idinadasal sa Kanya pang araw-araw at lalong-lalo na doon sa ating pagtitipon sa simbahan o
sa ating pagtitipon. Na daling ipanalangin natin o maging ang buong bansa natin ay kung tayo ay mayroong pagkakaisa, idadalangin natin na tayo bigyan ng magandang panahon sa ating bansa na kung saan tayo ay sinasansala ng nasa 20 bagyo taon-taon. So kung tayo ay yan ay kasama sa ating pananampalataya, na tayo dapat ay mayroong pananampalataya na tayo bigyan ng magandang panahon. Sapagkat yung mga bagyo na yan, kasama yan sa gawa ng mundo, sa gawa ng mundo na tayo ay mayroong mga bagyo. Yan din ay nagiging pagsubok ng Diyos sa atin, yung mga bagyo na yan. Nakasama sa paggawa niyan, na tayo ay nasusubok sa ating pangkalahatan sa bansa, bawat individual, bawat bayan na sinasalanta nito. So ngayon, ay tayo dapat ay mananampalataya ng magandang panahon. Pangalawa, mananampalataya tayo ng kaligtasan kung ito man ay mananalasa sa atin. Yung mga pagsubok na yan. Mayroon tayong matibay na mananampalataya sa Diyos at nananampalataya tayo ng kaligtasan. Pangatlo, ay dapat tayo ay sa pananampalataya tayo marunong tayong magtiis. Mayroon tayong katatagan sa mga maaaring pananalasa at pagsubok na ito ng mga bagyo. Yang bagyo na yan ay naturally gawa ng panahon at yan ay pagsubok din ng banal na Panginoon Diyos na nangyayari sa atin kung mayroong bagyo na mananalasa. Sapagkat yung normal na yan ay yung patuloy na pagsubok ng Diyos sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya sa Kanya. Aside na yan ay gagamitin ng demonyo para pahinain yung ating pananampalataya, or yung bagyo ay ginagamit din ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo o yung kalikasan, ginagamit din ng Diyos yung para supilin yung tao, kagaya ng kay Noah, at sa mga darating na panahon. Yan, na tayo ay kanyang itinutuwid, sinusupil, or darating na panahon na pagsupil, yung paghukom na nga. So ngayon, kaya yan ang dapat na gagawin natin sa pagharap sa mga sakuna. Tayo ay may malaking pananampalataya, idalangin natin ang magandang panahon, magsama-sama tayo at magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon tayo ng katatagan at pagtitiis. Kagaya nung nangyari kay Job, kung ito may mangyayari sa atin, tayo yung nasalanta, na tayo may malaking pagsubok. Siyempre, yung lahat kapag umagyo, pagsubok sa bansa yan. Ngayon, kung hindi ito sa bawat individual, ano man yung nararanasan natin na epekto, yun yung pagsubok sa bawat isa. Ngayon, kung napakabigat sa iyo, maging matatag ka sa pananampalataya sa pagsubok na nangyari sa iyo. Gano'ng kabigat man yan. Kagaya noong nangyari kay Job. Kailangan maging matatag yung pananampalataya mo dahil kung ikaw ay tatalikod at magagalit ka sa Panginoon Diyos, lalo kang hindi gaganda ang pamumuhay mo, lalo kang mapapariwara. Ngayon, kung maging matatag ang pananiwala mo sa kabala ng lahat na nangyayaring itong normal na nangyayaring bagyo na naging pagsubok sa atin, ay ikaw ay naging mabigat yung nangyayari sa iyo, ay maging matatag ka. Sapagkat kagaya ni Job, ikaw ibabangon niya, ibabalik niya ang lahat kung ano ang nawala sa iyo at higit pa roon kung may matatag kang pananampalataya. Ganyan natin naharapin yung bagyo sa gabay ng ating manlalangin. Ngayon, doon sa pagharap naman natin sa paghukom, yan ay kagaya din ng mga sakuna na malalakas pagdating ng takdang panahon, na mayroong lindol, mayroong bagyo, mayroong iba't ibang mga mangyayaring mga sakuna na mabibigat pagdating ng paghukom at yung mga pangyayari na idudulot ng mga pangyayari na sa kalawakan na mayroong iba't ibang mangyayari na sa paghukom na yan ay ito ay yung gagamit ng Diyos ng malalakas na sakuna at yung pag-change nung kalawakan, siyempre magdudulot yan ng kagaya halimbawa kapag ang buwan ay mataas, may high tide, di ba? Parang gano'n. So kaya yung pag-change ng planeta magdudulot ng iba't ibang mga sakunayan at lalong-lalo na yung pagbagsak noong ng mga planeta sa mundo. Yan. At iba't iba pong mga gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. So sa pagharap diyan ay tayo dapat kung tayo ay makakaharap diyan
sa tribulasyon na yan o sa paghihirap na yan o yung gagawin ng Diyos na yan, ay tayo ay dapat ay maging matatag sa pananampalataya sapagkat tayo pwede niyang bigyan ng kaligtasan na hindi tayo mamatay diyan at tayo makasama sa kaligtasan pagdating nung 1,000 taon or kung tayo man ay mabuhay na ng walang hanggan sa pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Or kung halimbawa sa panahon mo, sa panahon nating ito, halimbawa doon sa paghuhukom, ikaw ay dumating sa panahon nating ito yung paghuhukom. So, haharapin natin siya ng kung paano natin hinaharap yung bagyo na tayo ay may malaking pananampalataya para maligtasan natin yan. May adya tayo, magkaroon tayo ng maganda. Ganun din sa paghuhukom. Ngayon, hindi natin mapipigilan yung paghuhukom. So, kaya ang ating idadalangin ay yung kaligtasan natin doon, paghuhukom. Kaya tayo ay dadalangin pagdating ng takdang panahon ng paghuhukom na tayo ay iligtas doon sa pangyayaring yon at yung mga sakunanay na hindi tayo yung siyang pagsakan ng mga planeta, hindi tayo yung lindulin, or iba't iba pang mangyayari ng mga sakuna pagdating ng tribulasyon o pagdating ng paghuhukom mula doon sa paghihirap na mangyayari sa atin. Kaya naglilipa ng lindol, etc. etc. Diba? So kaya tayo ay yung mangyayari na yan na paggunaw ng mundo o isasagawa ng Panginoon Diyos, hindi natin mapipigilan yon. Ang ating magagawa ay ang pagdarasal ng kaligtasan natin. Kung tayo ay makaharap doon, makaharap diyan sa mga sakuna na yan. O tayo ay bibigyan ng buhay ng banal na Panginoon Diyos. Harapin man natin yan. At magimang harapin natin yung paghahari ng 666, ay kaya nating harapin yun na hindi tayo matatatakan sa noo or sa kamay. Kaya nating labanan siya at tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan naman ng Panginoon Diyos dyan. Or else tayo ay isama doon sa sinasabing pagsalubong niya o tayo ililitas niya sa pamamagitan ng tayo ay dadaling kukunin niya sa himpapawid. Tayo ay i-change ka na doon sa katawang panlangit. So, inasama ka na, kukunin tayo ng Panginoon sa Kristo para iadya ka doon sa iba pang mga mangyayari. Yan, mga ganun mga bagay. Ngayon, danasin mo man yan na ibigay sa inyong kaligtasan na ikaw ay maranasan mo yung sinasabing paghukom na yan within the 7 years or 3.5 years ay maliligtasan natin yan. Kaya magkaroon tayo ng malaking pananampalataya, katatagan, tibay ng loob, sabi ng Panginoong Diyos, maging matatag tayo sa ating pananampalataya, maliligtasan natin ang lahat ng yan. Isasagawa ng Diyos na paggunaw sa mundo hanggang sa tayo ay mas maganda kung tayo makakasama doon sa 1,000 taon na tayo ay binigyan ng buhay. Yun ang pinakamaganda at pinakamapalad na mangyayari kung sa panahon ito mangyayari. Ngayon, kung ikaw naman ay mangyayari yan na ikaw ay bubuhayin, ay lalo na mas maganda, di ba? Kung ano ba nangyayari na ikaw ay hindi ngayon sa panahon ito nangyayari sa mga susunod na henerasyon. So, inabot ka na ng spoilage mo, pero bubuhayin ka ron, mapalad ka rin, nabuhay ka doon sa 1,000 taon. Or else, hindi ka mamamatay. Pero pwedeng maranasan mo yung mga malalakas na sakuna na yan, etc. Matigit ay ang mapipinsala dyan ay yung masasama at yung mga susunod sa demonyo na isasagawang paggunaw ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung matatatakan ng 666 o ng susunod o kasamba sa demonyo, yun yung pipinsalain at siyang maraming madidivastate sa paghukom ng ating banal na Panginoon. Pero yung mga maliligtas, ikaw ay hindi madidivastate. Bibigyan kanya ng kaligtasan in spite of those na paghihirap na mayroong paghahari ang 666, mayroong ginagawang pagpunaw ang Diyos, maliligtasan mo yun. So, hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya ganyan natin harapin yung bagyo at yung darating na paghukom kung tayo man ay mangyayari yan sa ating henerasyon. So, kung hindi mangyayari ating henerasyon, muling pagkabuhay ang ating aasahan. Pero kung mangyayari sa ating henerasyon, siyempre, magkakaroon tayo ng malaking pananampalataya at yun ang sinasabi sa Revelasyon,
at iba't ibang mga aral ng ating banal na Panginoon Diyos sa gospel at iba't ibang aral ng mga apostol to be strengthened, maging matibay tayo pagdating ng taktang panahon para hindi tayo makasama doon sa huhukuman dahil tayo ngayon niligtas na pag-unaw at maging doon sa paghahari ng mga demonyo, hindi nila tayo masasalanta. Malalabanan natin siya, may iwasan natin yun. Kung tayo man ay makakaharap sa ganong klase ng paghihirap o else tayo ay yung sinasabing tayo ay iligtas ng Panginoon sa Kristo kung magitan ng pagkuha sa atin sa alapa, parang gano'n. So yun, at yan ay sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos doon sa sa gospel. Kanyang sinabi na doon sa kanya sinasabi na tayo ay kanyang sasalubungin sa pangaral sa atin diyan ng mga apostol na tayo ay sasalubungin sa alapa at tayo ay magkaroon ng malaking kagalakan sa pagliligtas na yan. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo so yun, ganon natin naharapin yung sakuna at yung mga paghukom maaaring mangyari yan. Kaya sana nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o pagpapalaganap ng mabuting balita at paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos, na kayo ay ating pagbuklurin at bahaginan at sa pananampalataya, bahagi ng mabuting balita para sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon. Sana ay isabuhin nyo yan at kayo manampalataya sa Panginoon Diyos. Yung mga mananampalatayang Kristiyano, Katoliko at iba't ibang mga Kristiyano, manatili kayo sa gabay ng ating banal na Panginoon sa mabuting balita at isabuhay patuloy yan para sa ating kaligtasan sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa banal na paghuhukom na gagawin ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan. Panahon mang ito o sa susunod na panahon. Kaya maasahan natin ang hindi tayo mamatay o muli tayo mabuhay na makisa ng Panginoon Diyos pagdating ng panahon. Sa buhay na walang hanggan or maging mula doon sa 1,000 taon. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos sapagkat yung mabuting balita ang nagiging yan ang ihuhusga sa lahat ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung mabuting balita na ating binabahagi sa inyo na nagabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang pamamahala niya mula Panginoon sa Kristo. So ihuhusga na Panginoon sa Kristo sa ating lahat dyan. Ang Panginoon Diyos sa ating pananampalataya niya. Yan at muli sana nagabayan na naman tayo sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal Espiritu Santo ng banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pag-aparisyon, ng kanyang presensya ng kaliwanagan, pag-aparisyon, sana gabayan tayo ng aparisyon, lalo na sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At syempre, kagandahan ng panahon habang tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, iba't ibang mga pagmimilagro, kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos, nagabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At maliwanagan kayo, magabayan kayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos ng kanyang mga pagmimala. Yan, with Mother Mary. Yan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa para maiwasan natin yung sigalutan na uwi doon sa karahasan. At di ba? Bagos, yung bawat mga relihiyon, maging hindi mga relihiyon, makisa kayo, makagagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan sa bawat pamilya, komunidad at buong mundo. Yan. At doon sa CBCP Vatican Church, naway patuloy kayong magabayan ng ating banal na Santa Maria, maliwanagan kayo, patuloy niyong pagbukdurin ang sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Asahan din munting kainan, tayo patuloy na umaasa ng paggabay ng presensya, kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos ng kanyang kaliwanagan at with Mother Mary, gabayan tayo at sa ating bumabahagi ng mabuting balita at lalo na sa paggabay din natin sa ating pamahalaan at
patuloy kayong mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon, sa mga Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo. At kayo ay mabuklod sa pananampalataya at pailalim sa paghahari ng Panginoon Diyos, mula Panginoong Heso Kristo. Kung saan tayo ay binubuklod ng Panginoon sa Kristo sa ilalim ng kanyang paghahari bilang itinalaga siya roon para sa pananampalataya natin sa Panginoon. Lahat tayo at lahat ng kapamahalaan. So, yun. At muli doon sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo. Banal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugin niyo yung karapatang pantao, patas na ustisya. Sa kayo inyong mamamayan, makapamumuhay ng ayon sa karapatan. Mapayapa. Sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos ng mapayapa, maunlad. Mula sa inyong mabuting pamamahala na inyong gabay sa inyong mamamayan. Magandang hapon sa inyo natin. Sana ay nakapagbahagi na naman tayo ang Bible Rights Promotion sa inyo lahat ng mabuting balita at tayo ay patuloy na pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat.